Alright, so meron naman tayong Toyota Fortuner ulit dito. D4D engine. So hindi siya nagkakarga. Bale, naka-steady lang na naka-on yung battery indicator sa dashboard. So ito, check muna natin yung kanyang wirings bago natin ibaba yung alternator. Alternator. Okay, the sir. So after natin i-disconnect yung kanyang battery, tatanggalin din natin tong kanyang airbox para mas maluwang natin mabaklas yung kanyang alternator. So after natin matanggal yung kanyang live wire and yung socket sa alternator, ang next naman kailangan nating tanggalin tong kanyang serpentine belt. So may babatakin tayong tensioner pulley dyan para kusang luluwang yung kanyang belt. So ayan, bandang gitna yung kanyang tensioner pulley. Mamaya papakita ko dun sa diagram. Number 14 lang yan. So babatakin natin siya. And tignan nyo kung saan luluwang yung kanyang belt. Ayan. Pasok. Ikaw daw magalis ha. Ayan o, so lumuwang na siya, di ba? And tanggalin nyo na dyan sa pulley niya kung saan nyo dyan matanggal. Yan. Kasi self-adjust tong mga to eh, yung pulley nila. So after natin matanggal yung kanyang belt, tatanggalin naman natin tong kanyang idler pulley. Number 14 lang din to. Para matanggal natin yung bolt ng alternator niya. Nag-overhaul din kayo, no? Yung yung kasama ko rin lang. Yung ino-overhaul niya ngayon, yung sinervisan ko na timing belt, delika. Yung nasabi mo kahapon na yung puti. Sira. Pinagawa niya sa Tarlac. Binukot lang. Huwag mo nang galawin to ha. So after matanggal yung idler pulley, ito ng bolt sa alternator, itong number 14. So dalawa lang ang bolt niyan, isang number 14, itong nasa taas, and sa bandang baba yung number 12 naman yun. Kasi pag ginanong mo patak na wala ka, pinupay. So once na natanggal mo na yung tornilyo sa taas and yung sa baba, ayan, hatak-hatakin mo lang kung saan ang matatanggal yan. So ito, may nakita tayong picture ng D4D engine. So ito yung sinasabi kong tensioner pulley. Yung once na binatak nyo, kusang luluwag yung kanyang belt. So ito yon. Number 14 lang yan na
socket or wrench. Pero mas maganda kung yung socket para may pwersa talaga kayo. So after nyan, pag natanggal mo na yung belt, ito naman yung next, yung kanyang idle pulley. Ito. Kasi pag hindi mo yan tinanggal, hindi mo matatanggal yung number 14 na bolt ng alternator. So kailangan mo munang tanggalin yung idle pulley na yan. Number 14 lang din yan. And after nun, pwede mo nang tanggalin yung bolt ng mga alternator. So bubuksan na natin tong kanyang alternator para ma-check na rin natin yung mga parts na nasira. Conflict siguro yan. Mga ganun. Or conflict resolution, ano? Yes, yun yung isang term doon na napasok tayo, conflict resolution. Kaya education. So ito i-check muna natin yung kanyang pulley kung okay pa. May vlog din pala tayo dyan, so ito siya. Hanapin nyo na lang dyan. Ito yung title. Kung paano ma-check yung kanyang pulley kung sira na. So ayan, i-disassemble na natin siya para ma-check na rin natin yung kanyang ibang mga parts. So okay naman yung kanyang carbon brush, mahaba pa. Ito tatanggalin naman natin yung kanyang winding sa series ng diodes. Para ma-check natin isa-isa yung kanyang diodes. Bale, tatlo yung diode nito eh. So, 3 positive, 3 negative. So natanggal na natin yung kanyang diode. Bale, check muna natin tong kanyang rotor kung okay pa yung kanyang field. So ayan, okay pa siya. And check na rin natin tong kanyang winding kung grounded. Yan. So hindi rin grounded yung kanyang winding. And last na i-check natin ay itong kanyang diodes. Pero hintayin natin kung ano naman ang kalalabasan ng kanilang user. Para sa, limbawa ngayong 2023-2024, para mauuna i-consider this one rate for exit. Shorted. Okay. Negative. Nila yung date of implementation na lang. Yes. Okay. Kung titignan kasi natin, prior to this, meron na silang review ng K210 talaga. Binigay na ito sa ating mga constituents. So, may review na yun for implementation na ito. Pero ang sabi nila, at i-pilot muna natin. Ayun, tama nga. Oo, may pilot tayo ngayon. Dahil sa pilot implementation na ito, may mga region Diode, sir. Diode. Go ahead. Aramid. So bali diodes pala yung nasira sa kanyang alternator kaya hindi nagkakarga. So ito itatanggalin natin siya isa-isa. And
papalitan natin yung kanyang diodes. So ayan, natanggal na natin yung kanyang diodes and ibibilihan natin siya ng ganito. Kasi mas mura kapag papalitan natin ng diodes kesa yung buong rectifier niya. So ito update, wala tayong nabiling mga diodes. Kaya ang binili na lang natin ay rectifier diode. So buo na tong pinalitan natin. Hindi na natin pinalitan isa-isa ng diodes. Pero yun nga lang kasi mas mahal siya. So kung yung diodes ang estimate doon na magagastos ay nasa 3 digits lang. So hundreds lang siya. Kasi mas mura yung isa-isa eh. Etong rectifier diode, syempre buo na to. So nasa 4 digits to. Nasa thousands ang presyo nito. Kaya yun, no choice eh. Kaya ito na lang binili natin. Masyado kasing malalaki yung diodes nitong mga alternator na ganito. So hindi siya tulad yung iba na maliliit lang, mabilis makahanap ng ganun eh. Itong malalaki, pahirapan. So ayan, i-assemble na ulit natin yung kanyang alternator and iti-test na natin. So pag nagkarga yung alternator, ibig sabihin okay yung kanyang IC. So pag hindi pa rin nagkarga, ibig sabihin pati yung kanyang IC ay tinamaan. Kasi okay na lahat. And yung IC na lang naman ang hindi natin natitest. So ito, may example tayo ng mga D4D na diodes. So pinakamadaling explanation nito, yung diodes natin, siya yung nag-convert ng alternating current na pinuproduce ng ating alternator into DC, into direct current, para magamit natin yung mga electrical components ng ating sasakyan. So yun yung pinakamadali doon, para hindi na tayo komplikaduhan pa. So ganito mag-test ng diodes. Check natin yung kanyang continuity. Yan. Set up lang natin tong tester natin. So unahin natin yung positive diodes. Yan. Saglit lang. Set up lang natin. So yung nakalagay dito yung makapal na wire galing sa battery or yung live wire. Yan. Ganito lang siya kadali i-test. Kaya test light lang gamit nyo kung wala kayong multimeter. So ang i-check natin dito yung positive diodes muna. So kung yung continuity niya. So 1 2 3, 'di ba meron? Ngayon babalik ta rin naman natin yung polarity. Ito naman ngayon ang sa live wire. Di ba kanina merong continuity yung positive? O yan, di ba wala na? So, ibig sabihin nun, okay yung positive diodes natin. Yan. 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 Di ba wala ng continuity? Ngayon, for example, may umilaw ulit dito. Ibig sabihin, shorted yung positive na diode na yun. Mamaya bibigyan ko kayong example kung paano naman malaman kung sira na yung diodes. So, next naman natin i-check yung ating negative na diodes.
So hanapin din natin yung check din natin yung continuity niya. Yan. Ito yung body ground, oh, yung nasa baba. Kasi itong sa taas, yan, positive yan. Yan, body ng positive. Kaya nakita nyo may mga insulation, yan, mga plastic na yan, para hindi magdikit yung positive at negative, para hindi siya mag-ground. And itong baba naman, ito yung nakatornilyo sa ating body ng ating alternator. So itong buong baba na to, negative yan. Yan. So ayan ang i-check natin. Mapapansin nyo rin pala may hati yan, oh. Yan. Hati itong negative diode. Kaya ang pag-check natin dyan ganito. Yan. Yan. 1. Umilaw, diba? Yan, oh. Kita nyo walang umilaw. Yan. Bali, isa lang umilaw. Kasi yun lang yung naka-series dito sa body ground na yan. Itong dalawang yan, dito yan. Ito naman. Dito sa kabila. Yan. Tignan nyo. One, two. O, diba yan? So, ito magkasama. 1, 2. Yan yung dalawang negative diodes. Tapos yung isa, ito, nahihiwalay siya. Dito siya sa kabila. Yan. 3. O, diba? Okay yung continuity niya. Yan. Kailangan natin baliktarin ulit yung polarity. Para ma-check kung grounded yung diodes. Yan din sa dati din. Yan. O, yan. Nakita nyo, wala na. Wala na yung continuity. Putol na. Ngayon, dito rin sa kabila. O, diba? Wala na rin. Yun. So, pag ganun yung, feedback na inyong diodes, okay to. Buo yun. Ngayon, bigyan ko kayo ng sample kung paano makita kung sira na yung diodes. Ito, may nakita ako. Yan, physically, ma-check nyo siya na pumutok. Yan, kita nyo, pumutok. Ni? Focus mo. Yan. Kita nyo, pumutok yan. Saan pa ba? Yan din. Yan, putok din yan. Yan. Saan pa ba? Ito, pati yan, niya, positive diodes. Masyadong madilim. Yan, kita nyo yung dalawa, 1, 2, pumutok siya. Hindi mo yan matitest ngayon kasi pumutok na wala na yung continuity sa loob. Ngayon meron yung buo dito. Ay, hindi naman siya buo pero sira na rin, grounded siya na diode ito. Yan, hindi yan pumutok, papapansin nyo. Hindi tulad na itong mga tumahalata mong pumutok or sabog. Ngayon, paano mag-test kung grounded or shorted yung ating diodes? So, ganun pa rin. Test mo pa rin yung continuity niya. Yan. Dito muna tayo sa gumagana. Yan. Ay, body pala yan. Yan. Yan, nakita nyo, di ba, walang feedback. Ayan. Negative yan, Yan, walang continuity. Ngayon, baliktarin natin. Yan. Oh, di ba? Buo yung diode na yan. Tapos, ito namang isa. Itong may sira. Dito na natin siya i-check kasi naputol na yung series niya papunta dyan. Ayun, kung makikita nyo. Yan, kaya sa diode na mismo natin siya i-check kasi naputol na dyan, pinutol na. Yan.
Iyan, no? Kita nyo umilaw. O, di ba? Tapos pag babaliktarin mo yung polarity. O, di ba? Umilaw pa rin siya. Ibig sabihin, grounded na tong diodes na yan. So, sira na din yan. Wala kasi akong makitang shorted. Pero ganun din yung ganun din mag-test kung yung positive naman. For example, positive diodes. Bali dito mo lang naman siya i-check sa live wire din. So kung kunwari umilaw, then pinagbaliktad mo yung polarity tas umilaw pa rin, ibig sabihin naman yun, shorted yung diode na yun. So ganun mag-check ng ating diodes. Ngayon, share ko lang din yung mga na-experience ko yung kapag diodes ang tinamaan. Pinakauna kapag napagbaliktad nyo yung baterya ng inyong sasakyan and tinry nyong i-start, may mga na-experience akong ganun, putok lahat ng diodes niya. So nasira lahat ng diodes niya. And ano pa ba, minsan sa katagalan lang din kusang bumibigay yung diodes. And ito, meron yung iba kapag isang diode lang yung pumutok, isang negative or isang positive, nagkakarga pa rin siya. So hindi naman nakailaw yung battery indicator nyo, nagkakarga pa rin siya although hindi na normal. Imbis na 13 to 14 volts na normal, ang karga niya lang lalaro around 12.2 to 12.5. So kulang sa karga. Tapos pag nag-aircon na and headlight, wala na, bagsak na. Pero hindi nakailaw yung battery indicator. So yun lang naman madalas kong ma-experience kapag diode ang tinamaan. So yung nakailaw dyan na bumbilya sa tester natin, imagine niyo na lang yan yung kanyang battery indicator sa dashboard. So yan yung kapag inon mo yung ignition, iilaw yung battery indicator mo. So pag in-start mo yung makina, dapat mawawala yung ilaw na yan. So it means nagcha-charge yung iyong alternator. So ayan, nakikita nyo naman na mamatay yung kanyang indicator. So ibig sabihin nito okay yung kanyang IC and okay na rin yung kanyang alternator. So isasalpak na natin to sa sasakyan.